BFF! Na-miss kita, BFF ko. Diyos ko, kumusta ka na? Buhay may asawa, may klase kong maganda. Kamaaga ng-asawa, maaga lumandi. Kumusta kayo? Ha? So, kumusta ang mga lamping sa mga anak nyo na naglalaba kayo? Ito, nilabang ko lang yung pasok na bukas yung kapos yung panganay, walang gagamitin, kaya linalabaan ko nga lang sa kayong gamit ng anak na makulit. Kayo na naglalaba? Dinaan mo lang dahil pumasok sa eskwela yung asawa na. Kaya nag-eskwela doon sa Obras. Anong oras pa kayo nandito? Kanina pa po. Kanina pa. Wala paging tanghalian. Ewan ko sa kanila na niluluto nilang ulam nila sa kanyang panin. Meron silang binili. Sarap naman dyan, lalong lumalim na nilagyan niyo po ng karang. Wow, ang sarap lumangoy dyan. Oh. Ang sarap magbabad, ang lamig pa naman ng tubig. Naglalangon na ako dyan. Walang ahas? Ay, wala po. Walang linta? Wala po. Wow, ang galing naman. Ang ganda naman dito. Oh, talagang maiinggit ka sa tubig. Mo. Dahil napakalinaw. Ay, hindi pala mabasa mga kabayan. Hindi ako pwede magbasa. Kasi yung ingron ko, hindi pala pwede. Bababad yung namaga kong paa na marker po mga kabayan. Kaya wag natin iluglog dyan. Kasi delikado. Huwag ka nang. Kala ko eskwela kanina. Po? Kala ko mga batang nag-eskwela. Ay, galing nga po ako sa school. Dumiretso lang po ako dito. Oo, kasi sabi ko, daanan ko muna yung aking BFF bago ako uwi ng bahay. Kasi nga, galing ako sa school, pumasok ako. Maganda ba yung uniform ko? Bagay ba sa akin? Bagay na, kala ko. Teacher na estudyante. Oh, so ayan, nadala ko na si Nanay Antonina po mga kabayan. No? At dito pa rin, ito talaga ang buhay niya. No? At libre, maraming tubig, masarap, malinaw, malamig. Diyos ko, kahit siguro tapos ka na maglaba mga kabayan, hindi ka makauwi-uwi. Dahil hindi ka magsasawang maligo dyan. Dahil napakasarap talaga ng tubig sa mga kabayan. Kung ako nga lang dito na malapit sa bahay, ako dito hindi ako magtatambay. Umaga pa lang siguro, nandito na ako. Kumusta ko ang buhay, nanay? Ganito din, isang tuka, meron, wala. Ha? Tinitingnan ko parang batang mukha mo hindi ka tumatanda. Bakit po? Bakit nasabi niyo pong mukhang bata na hindi tumatanda? Lalo na ganyan ang suot. Kala mo bata. Batang senior. Senior ka na ba? Opo, 65 na po ako. 65 na po ako. Parang 35 lang. Kayo po, ilang taon na po kayo? Oo, parehas na pala tayong senior. Ano bang nangyari? Bakit kasi nag-asawa kayo ng maaga? O kita mo yung ako nag-aaral pa rin. Tapos kayo, bakit kasi nag-asawa kayo ng maaga? Paano malandi? Hindi. Masarap. Bakit hindi nyo ako ginaya ngayon? O, biro mo, isang taon na lang, abogada na yung kaklase mo. Tapos kayo, tingnan mo yung buhay nyo, naglalaba kayo sa gitna ng sapa o ilog. Talaga ganyan ang buhay ko. Merong mahirap, merong pag-aral. Ako wala, isang ko. O, anong mensahe mo doon sa mga ibang kaklase natin na nag-asawa ng maaga? Sabi ko, yan ang magsisi na kayo. Nasa huli na. Sinabihan nyo po. O tapos? Sabi ko, tigyan niyo ako ngayon. Di sana ganito ng buhay ko. Hindi patigas ng ulo ko noon. Pinapaaral ako yung mga kapatid ko, mga nanay ko.
Hindi ko nisikaso. Iba na Hindi ka nakikinig. Oo, iba nang inaano ko, pasaway ako. O ngayon, anong mensahe mo sa akin, sa BFF mo na malapit na akong Ay, matapos? Mabuti naman, madam, parang nakatulong ka sa mahirap. Kagaya ko, na meron akong problema, ilalapit sa iyo. Kasi abogada ako. Ako magsusobad sa problema mo. Pero napansin ko na Antonita, ang ganda ng suot nyo ngayon. May paniklis-niklis pa kayong itim at nakaterno pa dito sa suot nyo. Yan ang talagang umaga. Ang katapusan ng maabot ng isang buwan. Sa ko lang pwede tanggalin ko. Pwede na ako magdamit ng iba. Pero pag yung nakaitim po kayo. Opo. Nakaitim at saka ito. Opo. Marami kayong itim na damit. Pag nasoto yung panglakad ko po, lalabang ko na naman agad. Sa 9 na buwan, kailangan nakasuot ng kulay itim, pati naka-necklace ng kulay itim. Bakit po? Yun ang uso namin sa abra po. Naano nyo na, kumbaga, Parang, culture na ng taga-abra. O, dinala-dadala ako hanggang walang 9 buwan. Wow! Kaya So parang namana nyo doon sa mga dito, magulang nyo. Dito baliwala sila, yung mga minatay nila. Ako hindi ko. Doon sa pag namatayin ka na ng asawa, so kailangan parang luksa, Opo. no? Kailangan maka 9 months muna bago kayo mag-iba ng suot. Opo. Kasi nakailang buwan na ba si tatay nung namatay? Sa April 27. April, May, June, July, September, October, November, December. 7 months. 7 months sa sa February ng Babang luksa, 1 year. Bago nyo ito matanggal. So, kumusta naman Nanay Antonina? Siyempre, dati malungkot, na masaya, malungkot dahil nandiyan si tatay na may sakit, nakikita nyo na mahina na. Masaya kahit gaano kahirap yung buhay, pati nakakasama nyo pa rin si tatay. Sabi nyo nga, kakayanin nyo kahit may sakit si tatay, okay lang, basta pag uwi mo na malakas lang si tatay, na nandiyan ang nakikita mo. Ngayon malungkot dahil wala ka nang pagaling ka sa trabaho, pag pagod ka wala ka nang madadatnan, wala na si tatay. So paano yun Nanay Antonina, paano nyo po nakayanan na mag-isa na lang po kayo sa bahay? Paggabi ko nananalayan po ako. Ngayon itong mga apo ko, nasa kanila yung picture. Opo. Ngayon, anong naisip nila nga dinala dito? Pangatlong raw gabi na nung kagabi, sabi ko, binibigyan ko siya ng pagkain. O, pasensya ka na, anong may bigay ko sa iyo? Tawarin mo ako, no, hindi ako nakakadalaw sa iyo. Alam mo naman ng buhay ko, hindi ako kumain, hindi na ako kakain. Yan ang sabi ko sa kanya. Opo. Kaya pasensya ka na, nung may bigay kong pagkain mo, pasensya mo na lang. Yan ang sabi. Parang malungkot yung parang yung tsura na sa retrato, parang nagpapakaawa. Baka kailangan niyang, siyempre, dalawin mo siya. Baka yun ang ibig sabihin na parang nalungkot yung mukha. Handog para kay tatay na pumanaw na mahal ni Nanay Antonina. Sa lumang simbahan, ako ay nagmasdan, dalaga't binata ay nagsusumpaan. Sila'y nakaluhod sa harap ng altar. Ang bilis nga kamay may hawak nga punya. Ako'y patay na, ang bilin ko lamang. Dumalaw kagilid sa huling kandungan. Kung maririnig mo ang daing ng aso, andon nagilid yung aking mahal. Kung maririnig mo
ang tugtog ng kampana sa lumang simbaan. Dumalaw ka lamang, lumuhod ka, gilid sa harap ng altar, at ako'y idalangin, naglaho inyong gilid. Wow! Isa Napaka... pa? Ay, isa pa? Sige, more! Yun na lang unang kinanta ko na nagpunta kayo, madam. Opo, ano pa po, nanay? Sige po, ang ganda ng boses niyo po. Nais mo makaang tanang tabi sa kanyang lang duha kang umili. Bayaan mo ako ay may happy kahit ko ikaw ay masawi. Ngunit kang mawali bago man lang kumanaw ang puso ko'y sugatan. Bigati mo sa lapis, ako ay inyong mahal. Puso, wasak nga puso, pag-ibig ko'y tunay. Di mo man lang pinalasan ng kaligayahan. Bago man lang pumanaw ang puso ko'y sugatan. Bigasi mo sa labi. Ayan, syempre, talagang di tayo magtataka na talaga napakagaling ng boses ni Nanay Antonina. Syempre, nagbigay ng baon sa akin mga kabayan at sobra-sobra naman yung allowance na pinadala niya sa akin, sa ating silent sponsor. No, nakabayad ako sa tuition fee ko, sa ibang mga bayarin ko, tapos pinadala ako ng sobra-sobrang allowance, kaya ibahagi ko din kay Nanay Antonina. Yung nagpaabot mo ng allowance ay yung ating silent sponsor. Okay, Nanay Antonina, ito na yung allowance ko na ibahagi ko sa inyo galing sa ating silent sponsor. Nanay Antonina, bilangin nyo kung magkano po yan. Magkano po yan? Wow! So, ayan po, Nanay. Pamasko po ng ating silent sponsor. Dan, maraming salamat po. Meron akong magpapasalamat ako yung binigayuta dahil pagdating ng araw ng luksa ng asawa ko kahit ang isang pera wala ko po. Kaya bili na lang ako ng yuyugan saka yung iaatang kong buhay nga sila. Baka yun na lang. Basta panalangin ko, kumuha ako ng magdadasal yun lang na babayaran ko. Ngayon, dinasal nyo, problemado kayo kasi wala kayong pang-atang sa 1 year ng kamatayan ni tatay. Ngayon, mayroon na kayong malaking biyaya dahil sa ating silent sponsor. So, hindi na kayo mamblema, Nanay. Salamat ako sa inyo, madam. Pasalamat kada kayo sa kay kumatangkay nga mga kumakada kami nga maragbigat na tumutulong, madam. Diyos apo, Diyos la kuman apo, ti makabukada kayo nga mang itagiti salon at bagbagiyo at mang tulong di magbigat, madam. Pagidakto ko na ngayamang ko kada kay apo, timpayo kada kami. Merry Christmas na lang, madam. Tatay, meron ako ng binigay mga
malambot ang puso, nagbigay. Kaya ito, nang ipunan ko na, dagdagan ko na anong kailangan sa pagluksa ko sa iyo. So, pasensya ka tatay, ano mo mabili ko, yun na lang ang harapin namin. Sabi ko, Madam, ito na lang. Madam, maraming salamat po, natulungan niyo ako ng problema ko. Kaya nang iniisip ko nga po, kagabi, sana binbinta ko, sana yung kalabaw ako. Iniisip ko naman po, pag ibinta ko naman yung kalabaw ako, gusto ko mag-arado ng tatanaman ko ng gulay, wala sana ako ng mag-arado, makukuha naman ako. Dahil wala, magulo yung isip ko kagabi. Ibibenta nyo po para doon sa sana gagastusin nyo. Ngayon hindi na matutuloy dahil meron nang gagamitin. Pag nabenta nyo po yung kalabaw, lalong mahihirapan kasi wala nang magagamit sa bukid. So ayan po, maraming salamat po muli sa ating silent sponsor, pioneer sponsor na rin po natin mula noong hanggang ngayon patuloy sa pagmamahal sa mga kabayan natin. Maraming salamat po. Merry Christmas and Happy New Year. Bye!